Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinagurang perlos ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1032 ng Ride On the Ministry, araw po ng Tuesday, Martes, April 18, 2023. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, Ikaw po ang siyang aming pinananaligan sa araw-araw at sa lahat ng panahon. Maraming salamat o Diyos na kami po ay inyo pong pinangunahan sa mga nagdaang mga araw. Gayon din po sa buong magdamag na ito. Pinagaloban niyo kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong hamon sa bawat isa amin. Gabayan mo kami sa aming gawain na ito at gayon din sa buong maghapon. Sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu at gayon din sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mong bawat isa. Gayon din po, Panginoon, na maging maayos po kalagayan po ng internet at signal. Upang tuloy-tuloy po, Panginoon, ang gawain na lahat ng kalwalatian ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa tanging pangalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, enthroned in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness,
When I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when I will become central in your love, when all things that surrounds become shadow in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din akong saan na in-acknowledge po natin ang pinaka-kompositor at naglapat ng musika ng awit na ito, When I Look Into Your Holiness. Naway patuloy pa na maraming pagpapalain ng Panginoon upang makagawa ng mga awitin excuse me po, na nagagamit po sa pagsamba sa Panginoon at gayon din sa paglilingkod. Well, kumusta ko ba kayo mga karaydon sa ating Panginoon sa inyong kinaroroonan? Kumusta ba ang buong magdamag ninyong pagtulog? At ano ba ang mga gagawin ninyo sa buong maghapon na ito? Yes, ano bang panahon dyan? Yan ba ay makulimlim o nababanag natin ng sikat ng araw? Dito sa Bacoor City ay nag-aagaw po yung pagsikat ng araw at gayon din ng kaunting kadiliman. Pero purihin po natin ang Panginoon sapagat yan ay bahagi po ng di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos at gayon din ng kanyang biyaya na kanyang pinasisinag araw-araw. Well, tayo po ay magpatuloy sa ating pagkaing espiritual sa umagang ito para sa buong maghapon at gayon din sa araw-araw. Well, ang dilingid sa ating kamalayan na nasa panahon pa tayo ng Easter season. Yes. At tingnan naman natin ang binabanggit ni Paul sa kanyang sulat kay Timoteo. 2 Timothy, yes, chapter 2, verses 11 to 13 at gayon din verse 19 na mayroon pong kinalaman sa ating pong paksa about hope for today and life beyond. Pag-asa para sa ngayon at sa kabilang buhay, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, apat na bagay ang nais ko pong iparating sa inyo na punto de vista ng ating pong tatalakayin. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, at ating pong susubukan na ito po ay himay-himayin.
unang-una ay na puntos na nais ko pong iparating sa inyo na hold on to the faithful saying. Yes, or a faithful promise of God in Jesus Christ through this particular passage natin pong himay-himayin. Yan ang aking nakikita dyan sa pinaka-verse 11 mismo. Hold on to the faithful saying. Promise. Panghawakan ang matapat. Yes. Na salita o pangako ng Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo. In the King James Version, ganitong sinasabi ng verse 11, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. Importante yan, mga kapatid, sa Panginoong Diyos. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay, nakasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Upang sa ganon ay mapanghahawakan natin ang matapat na salita o pangako ng Diyos kay Kristo Jesus. Napaka-importante na meron tayong patuloy na kaugnayan sa pinanggagalingan ng salita na yan at pangako na yan. Lalo na ang kahayagan ng Diyos Ama, walang iba kundi si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At kaakibat niyan ay napakahalaga na sa ating patuloy na panindigan tungkol sa salita na yan. We have to live to the utmost and continually in the Lord Jesus Christ. Kaya nga, yung mismong sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 15 verse 7, if you remain or if you abide in me, ask whatever you wish and it shall be given. If you abide in me and my words abideth in you, ask whatever you wish and it shall be given. It should always be a combination of that faithful continuing abiding in the Lord Jesus and His words. At yan mga karaydon sa Panginoong Diyos ay kinakailangan din na kung saan ay tayo po ay nangabubuhay kay Kristo Jesus. Living with Jesus Christ and His words and rest assured na makakaasa tayo na Jesus likewise living in us and even His words living in us, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At kaakibat niyan na pinanghahawakan natin ay yaong kung ano yaong naranasan mismo ni Jesus sa kanyang buhay, partikular sa ating pong celebrate nitong nakaraang Holy Week. Lalo na nung Holy Friday, ang kanyang suffering at gayon din ang kanyang pagkabuhay na maguli. Tama yung sinasabi ni Paul dito, kung tayo'y namatay na kasama niya.
mabubuhay rin tayong kasama niya. This matter has to do with the risen Lord and His promise na makakaasa tayo na kahit maranasan natin ang mamatay sa daigdig na ito sa pamagitan ng ating temporal na katawan, nandun ang pangako na kung saan kung tayo'y namatay na kasama ni Jesus, makakaasa tayo na mabubuhay rin tayong kasama niya. Well, yan ang punto de vista na tinalakay natin sa nakalipas. Yung dalawang klase ng pagkabuhay na maguli, ang pagkabuhay na maguli ng mga righteous matuwid, at gayon din bubuhayin din muli ang mga hindi righteous, pero nasa ilalim sila ng paghatol ng Diyos. Whereas doon sa mga matuwid na mga anak ng Diyos, mabubuhay sila na merong assurance of salvation. Merong assurance of everlasting life in the awesome presence of the Lord Jesus Christ. That's why, my dear friends in the Lord, my fellow Karide on ministry, we have to continuously hold on to the faithful saying or promise of God in Jesus Christ. Kaya yan ay patuloy natin na panghawagan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos in our day-to-day life and pursuit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Well, secondly, na punto, the business na nais na iparating dito. Well, continue to suffer. Yes. Patuloy na magdiis. Sabi mo sa kapatid, sa katabi mo dyan, kasama mo sa bahay ninyo, o saan ka man naroon, ay magtiis ka lagi. Patuloy kang magtiis. Well, napakarami ng mga pinagtitiisan natin sa araw-araw. Yun lamang katabi natin, kasama natin, pinagtitiisan natin. Ang mga iba't ibang karanasan natin sa araw-araw ay pinagtitiisan natin. At gayon din sa iba't ibang mga hamon. Mga karanasan natin na kung saan ay kasama ang ating patuloy na walang patid nawa na pagtitiis. Kaya nga sinasabi ng verse 12 dito sa ating pinaka-passage in the King James Version, if we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Tama nga naman ang sinasabi ni Paul dito. Kaya nga, kinakailangan po na tayo po ay magtiis araw-araw. At gayon din na sasabihin natin sa ating mga sarili. Halimbawa ko na lang ay, Lito, magtiis ka araw-araw. Pagtiisan mo ang mga pinagdadaanan mo. Ganon din sa mga kasama natin. At tayo ay nagtitiisan tayo, magtiis tayo sa araw-araw. Sapagkat ang patuloy na nagtitiis, na merong kabuluhan na layunin ng mga pagtitiis na yan, lalo tigit na kung saan ang kinikilala natin na pinakabantayog ng ating buhay na meron tayong matibay na pinanghahawakan na siyang patuloy po na naghahari sa bawat isa sa atin.
na tayo po ay makakaasa that God with us in Jesus Christ. Kaya nga si John Wesley ang kanyang sinabi bago siya mamatay, the best of all, God with us. Yes, the best of all is God with us. Ang pinaka-the best sa lahat ay yung ang Diyos ay suma sa atin. Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo at gayon din ang kanyang banal na Espiritu at ang kanyang mga salita ay patuloy po na naghahari, nangunguna sa atin sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya nga sa mga nasa Wesleyan tradition, mga Metodista, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang Methodist, di ba metahodos na sinasabi with the way? Yes, sino yung the way na yon? Walang iba, kundi ang ating Panginoon na nangagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father. Kaya nga kapag tayo ay nasa tamang daan, at ang tamang daan ay suma sa atin, nakatitiyak tayo mga karaydon sa Panginoong Diyos that we can do it. We have the capacity, we have the ability, we have the power, sustaining power to continue to suffer. Makapagpapatuloy tayo na makapagtitiis sa buhay na ito. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay yung pagtitiis na yan, hindi ibig sabihin na kung saan ay lagi tayong malungkot, hindi ibig sabihin na kung saan ay lagi tayo na kung saan nakamukmok, hindi ibig sabihin na kapag tayo nagtitiis ay nangalulumbay tayo, kundi sa gitna at sa kabila ng mga tiisin na yan, we can still smile, yes, we can still laugh, and we can still have that joy in the Lord Jesus Christ, at gayon din, nakapokus pa rin tayo at ina-enjoy pa rin natin ang buhay at gayon din ang ating mga gawain sa araw-araw sapagkat ang nakikiisa sa ating mga tiisin sa buhay walang iba kundi siya. Yes, gayon din na kung saan ang kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu suma sa atin, upang ang banal na kaaliwan ng Panginoon ay nasa atin lagi at gayon din ang kanyang ipinapaabot na knowledge and wisdom, ways and means that we need every day in our particular undertaking in whichever we are, even in the peripheries or in whatever situation or circumstance na naroon tayo. Rest assured, God with us in Jesus Christ, and we can do it, yes, to suffer continuously because ang ating pamarisan dito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa pagtitiis natin, well, iba-ibang mga level ng ating nararanasan. At sa mga karanasan na yan ay nasusubok kung sino ang magpapatuloy. Nasusubok kung sino ang makapagtitis at nasusubok kung sino-sino ang patuloy na magpapailalim sa ating Panginoon at gayon doon kung sino-sino ang magkakaila sa Kanya mismo. Kaya nga in this particular verse 12, kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin tayo. Well, mga karaydon sa Panginoon Diyos, meron bang mga panahon na kung saan ay ipinagkakaila natin ng Panginoon? Maring sabihin natin na yan ay katamtaman lamang. Maring sabihin natin hindi ko naman sinasadya. Maring sinasadya o kaya katulad na lamang ng mga sinasabi na kung saan ay kapag nagsingaling, yan naman ay white lies yan. O dili kaya sinasabi na laging rason na kung saan ay
Ang Diyos naman ay mairugin, mapagmahal, maunawain. Kanya siguro naman ay naunawaan ako ng Diyos sa aking questionable na pagtitis at gayon din minsan o kadalasan ay nakakalimutan ko siya at gayon din akong saan ipinagkakaila ko siya. Sa mga bagay-bagay na pansamantala na nakapagbibigay ng pansamantalang enjoyment sa buhay natin. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, kaya nga po ang unang puntos natin dito sa ating Hope for Today and Life Beyond, hold on to the faithful saying or promise of God in Jesus Christ. At pangalawa ay continue to suffer. Yes, with the Lord Jesus Christ without denying Him in our day-to-day life and pursuit. At pangatlo, mga kapatid sa Panginoon Diyos, remain faithful. Na nanatiling tapat kay Lord at gayon din sa kanyang mga salita. Kaya sinasabi ng verse 13, the King James Version, if we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kaniyang sarili. Well, amen to that, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, yung pananampalataya natin na merong paniniwala at merong pagtatapat at merong kaakibat na gawa. Kinakailangan yan na patuloy na nananatiling tapat sa lahat ng panahon. Lalo na sa mga panahon na kung saan ay talaga naman matindi na nasusubok ang mga ito sa ating buhay sa pang-araw-araw. Kaya ganyan na ang Diyos natin kay Kristo Jesus. Kung merong mga patuloy na nagtatapat, well, tapat pa rin ang Panginoon. Kung meron namang hindi nagtatapat, nananatiling tapat pa rin ang Panginoon. Kung merong paandap-andap ang kanilang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala at pagsasabuhay kay Lord at gayon din sa kanyang mga salita, nananatiling tapat pa rin ang ating Panginoon. Kaya nga po, that should always be a challenge sa bawat isa sa atin mga kapatid sa Panginoon, to remain faithful in the Lord Jesus Christ no matter how hard itong mga pinagdadaanan natin sa araw-araw at gayon din sa tuwid-tuwid. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, pang-apat na puntos at ito po ang panghuli. It's indeed a gigantic and very important challenge sa bawat isa atin, na ang sinasabi doon sa verse 19 in the King James Version, yes, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, anong puntos dito ang nais kong ibabatid sa inyo? Well, remain faithful in the sure foundation of God. Mananatiling matibay sa matibay at tiyak na saligan ng Diyos. At yan ay napaka-importante po mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang ating Panginoong Heso Kristo ang mananatili na the cornerstone of the church na kanyang itinatag. And even the cornerstone of the kingdom of God,
and should always be the cornerstone of every Christian believer, lalong-lalo na ang mga manggagawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa lahat ng panahon. We should continue to stick with that sure foundation of God. Yes, mga kapatid sa Panginoon, and the Lord of that sure foundation of God, no other than the Lord Jesus Christ, the risen Lord, the King of Kings, the Alpha and Omega, the risen Lord, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Siya na nakitaan ng kaganapan ng lahat, siya na makakaasa tayo ng katagumpayan. Sa Kanya na makakaasa tayo ng kaligtasan, sa Kanya na makakaasa tayo sa lahat ng ating pangailangan sa buhay natin sa araw-araw. Kaya na makaimportante na ang ating pananampalataya, ang ating pagkakilala, ang ating paniniwala at pagtitiwala at pagsasabuhay sa Kanya ng lubusan at patuloy, na siyang kapahayagan ng ating pagkilala sa Kanya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at ang hamon dyan ay maging matatag tayo sa matibay at matatag na tiyak na saligan ng Diyos. Sapagkat diyan nakasalalay ang katagumpayan natin, mga ka-ride-on sa Panginoon. Diyan nakasalalay ang tagumpay ng iglesia, diyan nakasalalay ang tagumpay ng ating mga pangarap, diyan nakasalalay ang patuloy na pagpapatatag at pagpapalago ng lahat na ibinubuhos natin na panahon, na talento, na paglilingkod at mga iba pa na ating pong inilalagak sa Kanya. Sa pamagitan ng ating maaktibong pakikisangkot, sa maaktibong gawain ng ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang itinatag pinagkatiwala na iglesia at gayon din ng Kanyang kaharian, mga kapatid sa Panginoon. Kaya dyan, ang Kanyang hamon, encouragement at mandate ay yaong lumayo sa kalikuan ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yes, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Yes, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Well, meron mga pag-isip na liko-liko, meron mga gawain na liko-liko, merong mga emosyon na liko-liko at napakaraming mga liko-liko sa mundong ito na kung saan ay atin pong mapagtatagumpayan. At yan ay mapagtatagumpayan lamang natin kung tayo'y patuloy na nasa tiyak na matibay na saligan ng Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, that would always be our hope for today and life beyond. Una, hold on to the faithful saying or promise of God in Jesus Christ. Secondly, continue to suffer with the Lord Jesus Christ. And thirdly, remain faithful unto the Lord Jesus and His words. And number 4, remain strong in the sure foundation of God. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong ibinulalas, ibinahagi sa amin, Panginoon, na thoughts for the day. At inaasahan namin, Panginoon, that you will be with us in complying to all of this. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, we continue to hold on to the faithful saying or promise of yours, and even to continue to suffer
with you and your words, and even, Lord Jesus Christ, to help us in remaining faithful unto you and to your words, and to remain strong of that sure foundation of yours, O Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito, sa panibagong buhay, sa panibagong blessing, panibagong pagkakataon. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa bawat presensya ng bawat isa. And may you continue, O Lord Jesus Christ, to be with us. May you continue, Lord Jesus Christ, to protect us and even to help us along the way in our respective abode and respective pursuit in life wherever we are, O Lord. And that your name be glorified always, and that you will always be our hope, not only for today, but even life beyond. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Well, ngayon ay ating pumbatiin ang ilang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Kapatid na Ronel Ferronda ng Quezon City na nasa Morocco. Yes, that Chico, Venezuela. Happy birthday sa iyo. At gayon din ang kapatid na Dexter Jan Ducusin Tangonan ng Baguio City. Jenny Ann Padron Jane. At gayon din ang kapatid na Mahe Bumanglag ng Manila City na nasa Kuala Lumpur, Malaysia. Happy birthday. At gayon din kapatid na Aaron Saet ng San Mateo Isabela. Happy birthday. Roxanne Maglalan Vargas. Happy birthday sa iyo kapatid. War Bartolome ng Quezon City. Happy birthday. At gayon din kapatid na Onyang Ramos Botones. Happy birthday. Ang kapatid natin dinawawala ng Botones. Hallelujah. At gayon din ang kapatid na Crystal Feliciano ng Quezon City. Happy birthday sa iyo. Rachel Tangonan Pasyon ng San Mateo Isabela, happy birthday. At gayon din si Senador Anyo, parang kilala ito, parang pastor to, Pastor James, Pastor Senador Anyo ng Talim Island, Binangonan, Rizal, happy birthday. At nakita ko yung kaniyang Facebook na uploaded ko na umaawit siya. Yes, magaling palang umawit itong si Pastor Senador Anyo na nasa Senado ng paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. O aming Ama, aming Diyos, salamat po sa bawat buhay ng mga kapatid na ito na ngayon ay birthday po nila. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa na hindi namin nakilala, hindi namin mabanggit mula sa iba't ibang dako sa buong mundo, kasama na Panginoon ang bawat sanggol na isinilang. Bahagi ng aming ministeryo, Panginoon, na sila po ay aming nilalapit sa inyo. Aming ipinapanalangin sila na patuloy po ninyo silang gabayan, proteksyonan at pagtagumpayin sa araw-araw at gayon din sa marami pang mga taon na daratal sa bawat buhay nila, Panginoon Diyos, na naway ikaw ang kanilang patuloy na sandigan at matibay na saligan, Panginoon. Na, Panginoon Diyos, sa araw na ito ay hindi po sila makalimot na magsilapit sa inyo upang magpasalamat, magtalaga ng kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang kanilang buhay, spiritual life, at gayon din ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, at gayon din sa kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw. Ito man ay trabaho, ito man ay ministry, ito man ay mga iba pa. Be with them always, O Lord Jesus Christ, na makapagbibigay sa kanila ng patuloy na inspirasyon, ng lakas, ng tibay, at gayon din ng katagumpayan. Sa ngalan mo, Jesus, yan po ang aming panalangin sa bawat isa sa kanila. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang puso may dalangin.
Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday, at isinama natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At praise the Lord, at tayo po ay magpatuloy sa ating mga panalanginan. At kung meron kayong mga requests ay inyo po lamang i-type at i-send nang mabasa po natin mamaya, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. At gayon din kung saan ay patuloy po ang ating pagpapabot ng ating pakikisang damdamin sa buong pamilya ng mga Tiangco dyan sa bandang Quezon City, dulot ng pagpanaw o pag-uwi ng ating kapatid na JC Tiangco, na asawa ng ating diaconal minister Rexy Tiangco, na nakalagak ngayon dyan sa bandang St. Peter Memorial ng Commonwealth along Commonwealth Avenue, Quezon City, Metro Manila. At kapag tayo po ay galing dyan sa bandang Quezon City Memorial, ay nasa right side po yan. Dayan po ay parang pagkatapos po ng Tandang Sora Avenue, yes, nasa bandang kanan. Pag galing naman kayo sa Fairview ay nasa bandang kaliwa. Siyempre, purihin natin ang Panginoon at yes, ang kanilang schedule ng gawain, yes, patungkol sa 7:30 na gabi-gabi na wake yes, service. Ngayong araw na ito, Tuesday, ang kanilang tagapangasiwa at mangangaral ay walang iba kundi ang ating Regional Bishop Joey Lapitan. At gayon din sa darating na Wednesday, ang Bishop Ruben de la Cruz ng Katiwala ng Diyos mula dito sa Bacoor City. Ang kaibigan po ng pamilya. At gayon din sa Thursday, ang Reverend Attorney Ramon City Mon Mizon, yes, at kasama ang DSC Reverend Timoteo Tim Palmihar. At sa darating na Friday, ang pinaka-interment dito ay 9 ng umaga. Ang mga kasiwa naman dito ay ang abang lingkod ng Diyos, at gayon din ang administrative pastor ng
Mega Church ng Quezon City sa Atty. Reverend Ramoncito Mon Mison. At pagkatapos niyan ay doon po sa Nabotas Cemetery po na luyang ilalagak ang kanyang katawan. Yes. Yes. Ano? Kaya nga po sa Friday ay wala po tayong ride on na ministry dahil maaga-maaga po maglalakbay tayo. Baga mapag-iwanan tayo ng kapatid na JCS. Kaya aming Ama at aming Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga naturang mga schedule ng gawain na ito sa pagpupugay, pagpapasalamat, pagkilala sa makabuluhang naging buhay ng kapatid na JC Chanco. May you continue, O Lord Jesus Christ, to embrace the whole family, each one of them, O Lord Jesus Christ, in order for them to re-experience you more, O Lord Jesus Christ, in their context of their situation, O Lord Jesus Christ, for them, O Lord Jesus Christ, to provide them the comfort and even the strength they need, the hope for resurrection and everlasting life, and even the blessing that they need in this time of pain and sorrow. Lord Jesus, pagpalain mo lahat po ng inyong pong mga kakasangkapanin, at gayon din lahat po ng dadalo sa mga gawain na ito, inyo po silang pangunahan at pagpalain. Unto thee, O Lord Jesus Christ, we indeed commit the body, the soul, and the spirit of glorified Brother JC Chanco into your hands for your continuing reign over him, O Lord Jesus Christ, in your prepared abode of eternal life. Diyan sa bandang langit, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. We entrust the whole family, Chanco. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Teresita Herman. Ito po ay kahilingan para sa kanyang anak na nasa Japan, si Marites Herman, na nakakonfine muli sa isang pagamutan diyan sa Japan sapagkat sumakit po ang kanyang tiyan. At kahapon po ay na CT scan po siya. Well, aming Ama at aming Diyos, kayo po ang nakababatid ng kanyang kasalukuyang kalagayan diyan sa isang pagamutan sa Japan ngayon, ang kapatid na Marites Herman. Pagpalain mo, Panginoon, ang pagamutan na ito at gayon din, Panginoon Diyos, sa mga medical frontliners at sa lahat po ng medical procedures na ilalapat sa Kanya, O Lord, ay inyo pong i-bless. At mga kakasangkapanin, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang inyong direktang intervensyon sa buhay at kalusugan ng kapatid na Marites Herman. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ang di umanong sumasakit sa kanyang tiyan, ano man ang pinag-ugatan dito ay ma-approach mismo sa kanyang katawan, Panginoon. At mapalitan mo, O Diyos, ng malusog at matibay na pangangatawan. At gayon din, pahintulutan niyo, Panginoon Diyos, that she will indeed experience the bounty of your blessing and even the touch of your miraculous healing, Panginoon, because nothing is impossible with you, O Lord Jesus Christ. And allow us, Lord, to declare na siya, Panginoon, ay makararanas ng lubos na kagalingan. Makarecover siya, gumaling siya at makalabas sa pagamutan, makapagpatuloy sa kanyang gawain at gayon din na matugunan pa ang kanilang mga financial na pangangailangan. Pagpalain niyo rin siya at gayon din ng kanilang kabuhayan, gayon din ang buong pamilya, Panginoon.
In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para kay kapatid na Marites Herman. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Hindi lamang siya, kundi lahat pa ng merong taglay na karamdaman sa panahon na ito. Sila na nasa loob po ng mga pagamutan, at sila na nasa kanilang mga tahanan, at gayon din kasama Panginoon ng mga araw-araw po naming pong ipinapanalangin, katulad po ng pamangkin ng kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora Province na nasa California na merong sakit sa kanyang puso. Gayon din ng kapatid na Bernard Binson na tuluyang gumaling sa kanyang motor accident. At gayon din ang aming amataming Diyos ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo Delion ng San Miguel, Bulacan na meron pong diabetic complication, unti-unti na nabubulag at gayon din meron siyang diabetic retinopathy, problema sa kidney, neuropathy at gayon din makirot kamay at paa. Gayon din po aming Ama at aming Diyos ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Para sa kanyang patuloy na kagalingan, Ita Corazon Navarro, Mary Navarro, Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan, para din sa kanilang patuloy na kagalingan, Pastora Baby Bulgado, Connie Bulgado ng Camarin na Caloocan City, Metro Manila, sa kanilang pinagdadaanan din sa kanilang kalusugan. Namnama Abelia ng Quezon City na meron pong cancer. Nanay Sophia Mercado para sa kanyang fast recovery mula dyan sa bandang Bataan. Even Nika Cruz Bagtas ng Bataan din. Sa kanyang mga pinagdadaanan ng liver chemotherapy at gayon din po ang kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas na meron pong heart ailment, mabagal tibok ng kanyang puso. Aidsian Pulido ng Calawag, Quezon sa kanyang patuloy na therapy hanggang August 2020. Ating Panginoon ng kapatid na Doktora Pura Bawan ng Balanga City, Bataan na asawa ng aming bagong regional bishop Daniel Bawan. Yes, at gayon din ng kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binangar, Rizal. Sa kanya din pinagdadaanan sa kanyang kalusugan at gayon din po ang Uncle Pedro Gallardo Tangonan na nandito sa bandang Marikina City. Yes, na dumadaan po din po sa medical treatment. Lenlen Tangonan Lianyo ng San Mata Isabela para makarecover, ma-restore ang kanyang kalusugan at pangatawan at gayon din ang kapatid na Angela Urizal De Leon ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija na diabetic. At cervical cancer stage 2. Jane Lumaca na meron pong heart ailment at na-stroke pa. Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, Ohio para sa kanyang kalubusan ng recovery mula sa kanyang vehicular accident noong pang 2021. Gayon din na sila mula sa Bacoor City, Cavite, katulad po ng kapatid na Efren Tanglao, Sani Peña Puerte at gayon din po ang kapatid na Rosemary Amagsila at Teresita Cabrigas. Alam po ninyo, Panginoon, ang mga pinagdadaan ng mga kapatid na ito. Gayon din po ang kapatid ng Hilita Luod na nasa stage 4 breast cancer, Denmark on boy na merong rheumatic heart disease. At gayon din po ang kapatid na Nori Bibat ng Cebu na meron po siyang heart failure, ugat may bara. Sones Pedro Domingo na merong ulcerative colitis mula dyan sa batang Quezon City. Mirna Bennett ng California, USA para po sa kanyang complete recovery. Teresita Yumol Mendaros mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan na merong bukol sa breast. Connie Bio na merong bukol sa leeg mula din dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Ami Pianar na mild stroke na mataas po ang kanyang sugar level. Pastora Oliver Ochia ng Cebu City Baptist Church na meron pong heart enlargement, hypertension, hyperacidity at prostate.
At gayon din ang kanyang asawa, Stephanie Rizari Uchia, na meron pong lupus symptom. Yes, Lord Jesus. Gayon din po ang kapatid ni Reverend Bernard Basig na nasa USA, Reverend Dante Bong Simon na nasa USA, Reverend Simeon Labasan Arsiaga dyan sa bandang Tarlac, at gayon din ang Deaconess Elisa Dormeo Gansit sa kanyang pain sa kanyang lumbar. Yes, Lord. Lahat po sila at gayon din sa lahat ng mga hindi namin mababanggit na mga pangalan, na kayo po ang siyang higit na nakakaalam sa kalagayan po ng bawat isa sa kanila, Panginoon Diyos. Nasa pagkakataon na ito ay amin pong claim, dinideclare, O Lord Jesus Christ, for their complete healing upon complete healing, restoration upon restoration, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, spiritual and financial blessing upon spiritual and financial blessing para po sa lahat sa kanila. Marapatin niyo, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po na pagpalain ninyo lahat po ng mga bansa, katulad ng Pilipinas. Lahat po ng pamunuan, Panginoon. Mula sa pinakamataas sa posisyon hanggang sa pinakamababa, at gayon din sa bawat sangay, departamento at lahat ng bumubuo ng bawat bansa in the government at gayon din in the private, umaasa kami, Panginoon Diyos, na lalong mapabuti ang kalagayan ng bawat bansa, Panginoon Diyos, sa buong mundong ito, gayon din lahat po ng tao sa buong mundong ito, na inyo pong patuloy na pagpalain at pangunahan. At mararanasan, Panginoong Diyos, ang tunay na katwiran ng gagaling sa inyo. Ang tunay na pagiging matuwid, ang tunay na kabanalan, at gayon din, Panginoon, ang tunay na pangmatagalan na kapayapaan at gayon din ang katarungan, Panginoong Diyos. At marapatin po ninyo, Panginoon, ang patuloy na pag-unlad at pag-angat ng bawat bansa, gayon din ang bawat mamamayan dito at mga leaders. At gayon din lang namin, Panginoon, na kung saan ay maging matapat ang mga nanunungkulan, na hindi po sila mahulog sa yungib ng kasalanan sa pagiging tiwali, kundi sila'y mapagkakatiwalaan at maging matapat, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Dalayan po namin na nitong di pa natatapos na global pandemic na magkaroon na ng katapusan at gayon din, Panginoon. Ang pinapanalangin namin araw-araw, pangkapayapaan nang matigil na ang mga hidwan at mga digmaan at sigalutan, Panginoon. Kasama na dyan yung mga pinag-agawa ng mga isla at gayon din sa pagitan ng Russia at Ukraine at gayon din ang mga nangyayari dyan sa bandang Middle East at maging dito sa Asia. Marapatin niyo, Panginoon, to bless the whole world. Pagpalain lahat po ng buong sangkatauhan at ang iyong kalooban, Panginoon, ang siyang mangyari. Be with us, O Lord Jesus Christ, for the whole day as we face another challenge, our respective works, at gayon din sa paparating na buong magdamag na ikaw maghari manguna at magising kami muli na maluwalhati at ligtas sa darating na magandang umaga sa bawat maganda na mga anak mo at gayon din sa buong kapuluan. Sa ngalan mo, Jesus, binabalik po namin lahat po ng pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay mangagsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Kumusta kayo, mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang pamilya na inyong kinabibilangan? Kumusta ang mga pinagkakabalan nyo sa araw-araw? Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong mga voluntary na pag-like, pag-follow sa ating page at gayon din sa pag-share ninyo sa episode sa mga iba. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon din. Purihin natin ang Panginoon sapagkat as of now ay wala pong interruption patungkol sa sa signal at sa kalagayan po ng internet, at purihin natin ang Panginoon at palapakan natin si Lord Jesus, ang Holy Spirit, ang Diyos Ama
ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona pero isang Diyos. Ang mga libo-libo di mabilang ng mga angels ng Panginoon, purihin natin ang Panginoon. At gayon din ang kaharian ng Panginoon kung saan araw-araw klinikim natin kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin, and kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa ating pangyayang po ay ating pong tunghayan ang mga comments na inyo pong pinarating sa himpilan ng Ride On Ministry. How are you, my dear kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Quezon City, Metro Manila? God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Quezon City. Ang kanyang comment ay MOGP na kung saan bumabati sa ating lahat na good morning, hallelujah, morning. Yes, thank you. Gaya din po sa inyo dyan. Gayon mo lang dyan sa bandang Maria Aurora Province, kapatid na Josie Rose ng Benglista Soliven, God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang Aurora Province sa kanyang comment. Good morning, God bless us all po. Maraming salamat po. Debut po ng pusat gayon mo kananta na panatagay din na panalangin. Gayon din, ang added emoji. Greeting mo lang sa ating kapatid na Governor B. Have a great day. Thank you. Gayon din po sa inyo na Janet. Gayon din ang kanyang emoji ng puso. Meron 5 stars at meron nakasulat na amen at meron pang exclamation point. Hallelujah. Parang iba yung profile picture mo ngayon at parang nakaganon ka. Yes. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din, how are you, my dear Diconis Ruth Tomicos ng Magong United Methodist Church, Bayan ng Lilambo, Lanao del Norte, Mindanao. God bless the whole family at gayon din ng kabuuan ng Mindanao. Purihin natin ang Panginoon. Sama na rin natin ang Luzon, Visayas, hallelujah. Ang kanyang comment, amen po. Good morning, Bishop Lito, Ma'am Jean, Olabiet, Caradon, Ministry family and everyone watching. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Whenever you po ng panalangin. How are you, my dear Comare Diconis Merlin Catio Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija, the Sibuyas capital of the Philippines. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. God bless the whole family and the ministry at kayong lahat dyan sa bandang Nueva Ecija. Ang kanyang comment, yes Lord, we worship you. Yes, we have to worship the Lord Jesus. Purihin natin Panginoon. Gayon din shout out sa ating kapatid na yes, every step, every nation, brother and Uncle Hel Felix dyan sa bandang USA. God bless the whole family at gayong lahat dyan sa bandang United States of America. God bless you all. Gayon ang kapatid na Nelda Nunan ng California, USA. God bless the whole family at sa inyo lahat dyan. Ito ko sa Navarro ng Sito Balanga, Bataan. God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Bataan. Gayon din ang kapatid na Lisa Tomas dyan sa bandang Maryland, USA. God bless the whole family at lahat po kayo dyan na mamamayan. Purihin natin ang payan. Gayon din. How are you, my dear, Aurelia de la Cruz ng Maria Aurora Province. Kumusta na ang ating minamahal na asawa ng ating kapatid na kamanggagawa, dating D.S. Reverend Eddie de la Cruz na nasa piling na ng Panginoon. Hallelujah. God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang Maria Aurora Province. Ang kanyang comment, good morning po. Maraming salamat. Good morning din sa inyo lahat dyan. Natin comment muna sa ating kumari Diconis Merlin Sebastian. Mabiyayang umaga po sa Karide On. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yes, indeed. Thank you very much. Likewise. At gayon na added comment mula sa kapatid na Aurelia de la Cruz. Morning worship to God. Amen. Yes, indeed. Amen to the Lord. Gayon din po, yes, how are you, my dear Diconis Eliza Dormeo Gansit? At ang iyong asawa, Reverend Bonifacio Gansit ng Concio, yes, Siadelia Village, Methodist Church ng Tres Batera City, Cavite. God bless the whole family and your ministry at gayon din lahat kayo dyan sa bandang Cavite, particular dyan sa inyong lugar sa General City, Cavite at gayon din po sa Matri City, Cavite. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po Bishop Ma'am Jean, Lola Diconis Biat sa lahat ng Karaydon Ministry. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan.
How are you, my dear masipag, yes, walang pagod na misyonero natin, Pastor James Jaime Celestial Talimay Binang Rizal? God bless the whole family at gayon din ang inyong maaktibong ministeryo at leadership na ginagampanan. Well, please extend my regards sa ating mga pasudyang at gayon din ang mga mission churches at mga kanib. Hallelujah, God bless you all. Ang kanyang comment, Bishop, salamat po sa Diyos sa buhay mo po na patuloy na pabagamit sa Diyos sa paghahayag ng kanyang banal na aral ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng mahabang buhay. Maraming salamat. Welcome din with everybody po ng mga panalangin. Sana umabot na tayo ng 150 years na Pastor James. Ano na kaya itsura natin doon at paano na kaya tayo maglakad at paano na kaya tayo hallelujah, praise the Lord, bahala na si Lord sa buhay natin. Amen. At gayon din ang kanyang added comment, ganon din po si Mama Jean Lolabia, ganon din ang mag-asawa, yes, Kuya Ker at Christine, yes, thank you very much, nakakarating po sa kanila at shout out kay Ker at gayon din kay Kim, puri ng Panginoon. How are you, my dear Amelita Celestra? Yes, ang kabiyak ng ating Pastor James Celestra. Talimay Binang Rizal. God bless you both and always. Yes, ang buong pamilya at gainin nila dyan. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Tatibiat sa lahat ng mga Karaydon Ministry. At God bless you all. Maraming salamat. Gainin po sa inyong lahat dyan. At gayon din ng kanyang emoji ng panalangin mo kanandaw na kung saan nakatagilid lumalabas ang puso dito at nagsasabi I love you. Gayon din mo kanandaw may puso at gayon din ng puso, may star, puso, may ribbon, puso, iba-ibang kulay. At gayon din ang bulaklak ng gumamela at gayon din ang hindi na mawala sa kanya na bulaklak ng rosas. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang kanyang hallelujah. At gayon din, how are you, my dear co-worker in the vineyard of the Lord? Pastoral Leonora Dato dyan sa Batang Sito Balanga Batan, gayon din ng Capital Methodist Church at ng Whole Prince Prayer Brigade. God bless the whole family of the ministry at gayon din ang kabuuan ng inyong lugar dyan at gayon din sa iyong mga gawain ng kanyang comment. Blessed morning po Bishop Lito, Ate Jean and Lola Bia and all Karide on ministry po. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyong lahat dyan. How are you, my dear kumare? Na, yes, sexy pa rin, yeah. Ang ganda ng picture mo, nakatagalit na nakaganang hallelujah at praise the Lord ng ating kumare, Lendel Ansaga ng Malabon City, Metro Manila. Parating mo ang aking paumusta sa kay pare at gayon din sa buong pamilya, hallelujah. God bless the whole family at lahat ng taga Malabon City, Metro Manila ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Litangonan and family, God bless. Salamat sa patuloy na pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon araw-araw, praise God. Wherever you po ng puso. Hallelujah, thank you at good morning din. God bless you all dyan. Kumusta kapatid ng Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas? God bless the whole family at ang lahat kayo dyan sa Batangas. Ang kanyang emoji comment puso na merong 5 stars at gayon na may nakasulat na amen, exclamation point. Hallelujah. At gayon din ang added comment mula sa ating kapatid na Amelita Celestra, Bishop, opo. Pakisama po apo namin anak ni Jeremias. Nasa ospital si Yasmin na dehydrate po. Ayaw kumain, ayaw uminom ng tubig. Kagabi pa po sila sa hospital po sa Japan. Maraming salamat po, Bishop, sa prayers ninyo sa aming lahat. Winemedyo po ng mga panalangin. Yes, Lord Jesus Christ, batid po ninyo at ramdam ng mairuging pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak at gayon din sa buong pamilya. Aming Ama at aming Diyos, dalangin po namin ang kanyang apong, anak ng kapatid na Jeremias at Hasmin. Yes, purihin ka Panginoong Diyos na kung saan ay pinapanalangin namin na ang kanyang pinagdadaanan na dehydration ay humupa at gayon din
Ano man ang pinag-uugatan dito, Panginoong Diyos, ay maging maayos at gayon din na gumaling siya sa karamdaman na ito, Panginoon, at gayon din mapanumbalik, Panginoon, ng gana ng kanyang pagkain at gayon din ang kanyang pagtanggap sa inuming tubig, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon, i-bless mo ang pagamutan. Diyan sa bandang Japan, i-bless mo, Panginoon, ang mag-asawa at gayon din ang buong pamilya, Panginoon, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. And even to bless the whole clan of Celestra sa iba't ibang larangan. In the mighty name of Jesus, everybody will say Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, shout out sa kapatid Jeremias at gayon din kay Asbin at gayon din ang buong pamilya. Hallelujah, praise at gayon din natin kay Jan sa bandang Japan. Hallelujah, arigato, purihin natin ang Panginoon. At gayon din, how are you, my dear Hamets de la Cruz? Yes, mula dyan sa bandang Santa Cruz, Laguna. Yes, how are you, my dear? God bless the whole family. At gayon din ang mga pinagkakabalan mo araw-araw. At gayon din lahat kayo dyan sa bandang Laguna. God bless you all. Ang kanyang comment, Good AM, Bishop Lito. Amen. Maraming salamat. Good morning din sa inyo lahat dyan. How are you, my dear Komare? Komare Educator Jocelyn Makatugal Baklig ng Sito Balang, Bataan. At gayon din ang iyong mahal na asawa, yes, Reverend Alex Bakling and the whole family. God bless the whole family and gayon din ang iyong mga ministeryo at gayon din dyan sa inyong lugar sa Balanga City, Bataan at gayon din. Nasaan na ba nakadistino ngayon? Saan ba destino ang ating kumpadre Reverend Alex Bakling ngayon? Purihin natin. Hallelujah. At gayon din si Pastor Ruther Bakling. Hallelujah. Ang kanyang comment. Blessed Tuesday, Bishop Ate Jean and family and all Karaydon Ministry. God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din ang kanyang added comment. Amen. At added comment mula sa kapatid na Melita Celeste na Bishop Opol. Lito, 3 taon po lamang si Jas. Yes, God bless si Jas. Hallelujah. Wherever niyo po ng mga panalagay din ng mga puso, yes, pagpalay ng Panginoon, i-declare natin na kung saan ay magiging maganda at matagumpay, maningning ang future nitong si Jas. In the mighty name of Jesus. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, added comment muna sa ating kapatid na Kumare, Educator Jocelyn Makatugal Baklig, the cornerstone of every believer, our risen Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, pinabudyo po ng mga panalangin. Hallelujah. Yes, at gayon din added emoji mula sa ating kapatid na Jocelyn sa Magalisa sa Leben. Emoji po ng puso-puso, merong taglimang stars. At merong, yes, nakasulat na amen. Gayon din mula sa ating kapatid na Melissa Celestina. Meron din akong ganyang klase ng emoji. Hallelujah. At gayon din ang emoji. Military Celestina, yes, prayer na merong 4 na stars at sa ribbon meron nakasulat na blessed at gayon din ang kanyang emoji ng blessing, emoji po ng glory. Glory to God in the highest at gayon din. Added comment muna sa kapatid na Jocelyn sa Bangilista sa Leben. God bless your family and your ministry, Bishop. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pwede po ng puso mo kanang tao panata. Gayon din ang panalangin. Yes, emoji po ng ganire mula sa kapatid na Melita Celeste. Yung tinatawag po natin yan na bless na bless. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng yes, bulaklak ng rosas. Purihin natin ang payang hallelujah at praise the Lord. At gayon din mula sa kapatid na Nila Tolentino Peria Manzano ng dyan sa bandang Rizal Nueva Ecija, particular dyan sa bandang Portal, na kung saan naroon dyan ng ating Gateway Methodist Church. Yes, out to be dyan at God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Rizal Nueva Ecija. Ang kanyang comment, blessed morning po sa lahat. Maraming salamat. Whenever po ng puso at sa gitna merong panalangin. Gayon din ang emoji ng kapatid mo Melita Celeste na malaking puso na kanyang hawak-hawak at yes, dumadaloy pataas kay Lord ang mga puso na nagsasabi na minamahal niya ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din po ang kanyang added comment. Pakibati po si Joseph A. Celeste, birthday po niya noong 15 ng Abril. 51 years na po siya. Nawa po marami ang karawan ni pagkakalob ng Diyos sa kanya.
We review po ng mga panalagay din ng mga puso. Hallelujah at praise the Lord. Yes, shout out sa iyo, kapatid na Joseph Anonical Celes na at tanggapin mo ang pagbati ng iyong minamahal na ina. Aming Ama, daming Diyos, patuloy po namin pinapanalangin ng kapatid na Joseph Anonical Celestra sa kanyang nakalipas na karawan sa buhay na kung saan sa ayaw niya at gusto ay 51 years na po siya. Yes, Lord Jesus Christ, pairugan mo ang panalangin ng kanyang mahal na ina upang marami pa siyang daratal na kaarawan ay pagkakalob mo sa kanyang buhay na pinagpapala at gayon din na prinoprotektahan at gayon din pinagtatagumpay, Panginoon. Hallelujah! I-bless mo ang kapatid na ito sa lahat po ng larang at gayon din ang kanyang buong pamilya at gayon din ang kanilang kabuhayan at gayon din ang kanilang spiritual na pamumuhay. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Joseph Anonical Celestra. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Palakpakan natin kapatid na Joseph Anonical Celestra sa kanyang birthday, 51 years. Hallelujah, praise the Lord. How are you, my dear kabayan? Reverend Julio Santiago Sahagon na nakadistino dyan sa bandang San Jose. Yes, San Jose Occidental Mindoro, ang kanilang church, Good Shepherd United Methodist Church, Shoutout Vigian, at God bless the whole family, your ministry, your leadership, the church, and the whole of Occidental and Oriental Mindoro. Hallelujah! Ang kanyang comment, Amen. Pagpapalag, gabay at patnubay ng Diyos ang sumating lahat, lalong-lalo na sa iyong ministeryo, Bishop Litangonan. Maraming salamat po. Likewise po sa iyo, kabayan, Reverend Julio Santiago Sahagon. Please extend my regards to the family. Gayon din, added comment mula sa kapatid na Pastor Jaime Celestra, aabot po ng bumubuo ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas sa Talim Island ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya Tiangco. Yes, hallelujah. Widabidi po ng puso na kulay itim. At gayon din, how are you, my dear Pastor Pablito Poliantes ng Binangon Rizal? God bless you, the whole family, at gayon din sa mga pinagkakabola mo dyan, at gayon din na kanyang emoji ng glory to God in the highest. How are you, my dear Brother Edgar Francisco De Guzman? Nice to meet you in this live streaming. Where are you in Luzon, Visayas, and Mindanao o beyond the Philippines? Yes, para naalala kita na you are indeed a seaman. Yes, ibig sabihin nasa loob ka ng barko at nasa karagatan ka. Shoutout with Jan at God bless the whole family at gayon din sa mga kasama mo dyan ng pag-iingat ng Diyos sa inyo pong makamtan lagi sa patuloy niyong paglalayag. Well, shout out po sa lahat po ng mga seafarers. At gayon din sama na natin ang mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng daigdig na ito. Ingat kayo, pagpalayan pa gayon din ang kanyang comment. Praise you po, Bishop Litangonan. Hallelujah, to God be the glory. Praise the Lord, hallelujah. At gayon din add comment mula sa kapatid na Pastor Leonardo, Bishop, baka tubuan na po kayo ng damo sa likod pag inabot kayo ng 150 years old. Joke lang po, purihin natin ng Panginoon. Ano kaya, Pastor Leonora, kung aabot ka ng 150 years old? Yes, imagine natin na kung saan, ano kaya pag 150 years old na tayo, ano? Baka tama ka naman na kung saan ay tubuan na tayo sa likod. Yes, puruhan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo, natutuwa tayo kapag meron tayong nagigita ng mga senior citizen na malapit na 100 years. Mga iba, 102 years.
Yung iba ay nasa edad na 70, 80, 90. Pero nandun pa yung kanilang mga miti na kung saan ay tuloy pa rin ang laban sa buhay. Purihin natin wag lalo na kung akay-agay po ng kanilang minamahal na mga apo at mga anak. Purihin natin pa at gayon din ang mag-asawa naka-holding pens pa sa panahon ng kanilang senior citizen. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, how are you my dear masipag na administrator ng Whole World Friendship Prayer Brigade na nakabase dyan sa bandang Cebu City at gayon din na isang nurse na nagtrabaho sa isang pag-abutan dyan sa bandang Cebu City. Yes, kapatid na Achi, Maria Ninita Pondon. God bless the whole family at gayon din ang yung ministeryong ginagampanan. Hallelujah. Ang kanyang comment, good morning Bishop Lito Tangonan, Ma'am Gina Tibiat sa lahat ng Wider Ministry. God bless us all. Thank you very much. Gayon po sa inyo lahat dyan. Widabadi po ng panalangin talbo sa malunggay at gayon din bulaklak ng sunflower at gayon din ng gumamayala. Buka ng tao na panata gayon din ang panalangin. Yes, good morning. God bless you, Jen. How are you, my dear? Bers Ramirez dyan sa Badang USA. God bless the whole family at gayon din lahat po kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Ang kanyang comment ay happy birthday, Brother Joseph. Yes. At gayon ng kanyang added comment, hello po Bishop, galing mo maggitara. Purihin natin ang Panginoon. Alam mo kapatid, lalong po itong hawak kong ito ay mga 70s pa ito. Yes, 70s pa ito na kung saan ay kabataan pa ako noon at hindi pa ako pastor noon. Pero meron kaming grupo noon na Christian Ambassadors. At ito ay ginamit ko pa sa Polk House to. Yan, alimbaw sa Seki sa panahon ng mga 70s, 80s, yes. Na ang pinambili ko nito ay galing sa ang aking kapatid na nandun sa Sweden, na nandun ang pagpahanggang sa ngayon. Kapatid Will Matangonan Arvidsson. Puri ng Panginoon. Ito matagal na po ito, itong gitara na ito. At hanggang ngayon, pinapakinabangan natin at yung... kung paano naging pakinabang ito na araw-araw sa panahon ng pandemic hanggang sa ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, yan po ay mga talent na pinagkaloob ng Panginoon na kung saan ay gagamitin po natin mga talent na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Gayon din ang kanyang added comment. Purihin natin ang Diyos. Yes. Gayon din, added comment mula sa ating Pastora Leonardo. Makilala po kaya niyo ako. Alam mo, ang isang pagkakilanlan ko sa iyo na ikaw pa rin yan. Yes. Yan pong kilay mo na kung saan ay talaga naman ang ganda ng hugis. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam mo ba na kung saan ay araw-araw napapanood ko yung mga iba-ibang klaseng postura mo dyan sa Facebook. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Ano kaya kung dumating yung pagkakataon na talagang matanda natin pa rin magkakasalubong tayo? Tapos magtatanungan tayo sa isa't isa ay, kumusta po kayo? Sino po kayo? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kayo talaga, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ko nga sa aking biyanan, si Lola Biyaya ay sana umabot ka pa ng 150 years, 50 years more na magtisan tayo sa isa't isa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo ba, araw-araw na pagmamasan ko ang senior citizen at mas matanda sa atin. Kaya tayo na mas nakabata ay darating din panahon na kung saan ay aabot tayo sa mga edad na kung saan ay pero yung pagkakataon na hinahanap natin yung ating salamin, ano? Pero yung salamin natin ay nasa harap-harap natin. Yung iba naman yan dun sa bulsa. Hinahanap yung salamin. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ako sa maalala po ng meron daw pastor ng matanda na kung saan ang mag-asawang pastor ay nanood silang mag-asawa pero mga matatanda na, ano po. Ngayon ang nangyayari po, ang asawang pastor ay naihi. Ngayon na umihi siya. Pagkatapos na siya ay umihi, tuloy yan na umuwi sa kanilang bahay at naiwan yung kanyang asawa doon sa loob ng sinihan. Kaya po rin ang Panginoon merong ganyan po at gayon din meron din isang pastor na kung saan ay
Siya pong speaker sa isang palatuntunan na pagsamba sa ating Panginoon na kung sa nung panahon na siya po ay speaker na. At gayon din na kung saan ang ginawa niya ay nagbasbas na siya pagkatapos ay umupo na siya. Pero po rin ang Panginoon at yun po ay naunawaan natin. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din na kung saan ang lahat ng yan ay maunawaan po natin. Mga kapatid sa ating Panginoon at gayon din, sino ba naman ang makapipigil sa pagtanda? Yes, lahat tayo ay talagang tatanda. At kung paano tayo doon sa bata pa tayo na kung saan ay nagpapampers tayo, meron nag-aalaga sa atin, meron nagpapaligo, at meron naglilinis sa mga dumi. At gayon din, kapag pagtanda na ay inaalagaan din at gayon din sinusuotan ng pampers, inaalalayan, pinapaliguan. Ay, ang buhay talaga, purihin natin ang hallelujah at praise God. Bakit ba tayo napunta sa ganyan? Purihin po natin ang Panginoon. Yes, purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng nakibahagi at gayon din sa lahat pa na maaabot ng episode na ito sa mga kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa iba-ibang mga bansa. Pagpalain kayo, purihin natin ang Panginoon. Pagtagumpayin po kayo ng ating Panginoon Diyos at gayon din na kung saan ay added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestra. Tignan ba natin kung anong comment niya. Ako ay aabutin ko po ang 80 years old. Yes, hallelujah. At least, meron tayong tinatarget, meron tayong pinapangarap na maabot lang ng 80 years. Ay, ilan taon na ba kayo, kapatid na Amelita? Ilan taon na ba kayo ngayon? Baka naman 79 na kayo ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Pero ang tanging the final say pa rin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment, ayaw ko na ang sobrang katatandaan. Imagine niyo na po, kapatid Amelita at gayon din sa Pastor James na umabot kayo ng 9100 years. Yeah. Ano kayo sitwasyon meron kayo? Purihin natin ang pangagayin din ang kanyang added comment, 70 years old lamang po. Yes. Yeah, talaga marami na kayong bonus ang kung saan tinatanggap sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang marapati ng Panginoon na ma-reach niyo ang 80 years and beyond. Hallelujah at praise the Lord. Yes, ang kapaglingkod ng Panginoon ay pansamantalang papala mula sa atin, mula sa episode 1032 tungo sa maraming episode ating harapin mula Lunes hanggang Biyernes at sa muling pagkikita. Bless tayo ni Lord sa buong maghapon, may sa katuparan natin ang ating mga gawain at ang abang lingkod ng Diyos ay papunta po ako sa Pasig City at meron po akong isang dadaluhan na isang seminar dyan sa bandang Siao Boulevard ng Pasig City. Purihin natin ang Panginoon at gayon din palapakan natin ang Panginoon sa muling pagkikita kasama ang added emoji ng kapatid na Melita Celestia na glory to God in the highest. 70 years tayo, glory to God. 80 years old, glory to God. At gayon din 80 years old, glory to God. Babay po sa body sa atin sa muling pagkikita mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, shalom.